Bumalik saglit ang storya sa nakaraan ng Heavenly Demon at nung medyo bata pa siya ay nakita niya ang daan patungo sa pagiging isang Grandmaster of Life and Death. Sabi sa mga kwento ay pag naabot mo daw ang ganang level ay kaya mo nang hiwain ang lahat ng bagay gamit lamang ang iyong isip. Ang napaka-imposibleng kapangyarihan na iyon ay pwede niyang makuha at sinabi niya na posible ito dahil walang lugar na hindi mo pwedeng mapuntahan kung ito ay iyong nakikita. Naputo lang iniisip ng babae dahil bigla na lang siyang tinawag ng kanyang mga tauhan. Habang sinasabi nila ang mga problema sa kanilang pinuno ay naisip niya na kung nabigyan lang siguro siya ng ilang dekada para mag-ensayo lang ay naabot sana niya iyon. Pero, inuna niya ang kanyang mga kasamahan at ang kagustuhan niyang tapusin ang lahat ng lamig sa mundo kesa pataasin pa ang kanyang martial arts. Bumalik na ulit ang ating storya sa ating bida at sinabi sa kanya ng kanyang master na hindi na siya makagalaw kaya bakit pa siya nito niyayang makipaglaban. Nagulat ang Heavenly Demon nung sinabi ni Kim sa kanya na pwede naman daw silang maglaban ng hindi ginagamit ang kanilang katawan. Gusto daw sana niyang makipaglaban sa kanyang master gamit ang sword theory at ito ay ang laban gamit lamang ang mga salita. Magsasabi daw ng uri ng teknik ang isa kung paano siya aatake at sasabihin naman ng kalaban ang teknik kung paano siya siselag o kokontra. Dahil daw doon, hindi kailangan igalaw ng demon ang kanyang katawan at gumamit ng ki dahil ang kailangan lang nila para manalo ay ang purong kaalaman sa martial arts. Napangiti doon ang babae dahil parang yumayabang naman daw ata ang kanyang estudyante. Sanabi sa kanya ng Heavenly Demon na kung gagamitin nila ang katawan nila ngayon ay wala siyang panalo pero ano daw ang laban ng ating bida kung gagamit ang Heavenly Demon ng teknik na parang bata pa siya. Hindi ito pinansin ni Kim at sinabi lang na alam niya na hindi kontento ang kanyang master sa laban nila kanina ng matanda kaya kahit gamit lamang ang salita ay ibibigay nito sa kanya ang pinapangarap niyang laban bago siya mawala. Tinanong naman nito ang bida kung sa tingin ba niya ay kaya niyang ipakita sa kanyang master iyon at tiwala naman itong sumagot ng oo. Pumayag naman na ang demon sa gusto ni Kim at sinabing hindi niya pagbibigyan ang kanyang estudyante kahit duel of sword theory lang ito pero binigay naman daw niya ang unang atake sa ating bida. Makikita natin na nasa tabi lang nila ang Sword Emperor at sinabi nito na oras na niya. Sinabi sa kanya ng King of Death na ito ang gusto niyang bayad sa kanilang pastahan at wala naman daw problema doon dahil gusto din naman niyang labanan ang Heavenly Demon. Sinabi din niya sa ating bida na ibibigay nito sa kanyang master ang kanyang greatest duel ever at sabihin din daw niya na ibibigay ng Emperor sa kanya ang unang 3 atake. Kahit hindi ito nakikita ng demon ay yumuko sa harap niya ang lalaki para magbigay galang at sinabi na ang kanyang alias ay Sword Emperor at kinilala siya sa kanyang mundong 10,000 Sword Realm na pinakamalakas at kung pwede daw ay labanan siya nito. Bigla naman napalingon ang babae sa kanyang estudyante at tinanong nito kung bakit hindi pa siya umaatake. Bigla naman sinabi ni Kim na sigurado daw siya na nagtataka ang kanyang master kung ano ang kakaibang teknik na ginamit niya para mabalik ang mga martial artist na naging zombie sa normal. Ngumiti lang ito at sinabing kung ayaw ito ipaliwanag sa kanya ng ating bida ay hindi naman siya nito pipilitin. Sinabi ni Kim na kung ganun ay meron pa daw siyang isang natatagong skill at isa itong teknik na pwedeng tumawag ng mga multo. Hindi naniniwala dito ang demon dahil sinabi pa ng kanyang estudyante na tinawag niya sa kanyang tabi ang isang martial artist na kinikilalang pinakamalakas sa ibang mundo. Sumakay na lang doon ang kanyang master at tinanong kung ano ang unang teknik ng pinakamagaling na multo pero nagulat ito nung sinabi ni Kim na binibigay daw niya ang unang 3 atake sa babae. Medyo naniwala na ito sa sinasabi ni Kim dahil hindi naman daw ganon kayabang ang kanyang estudyante at tuturuan daw niya ito ng leksyon kaya ginamit niya ang 5th technique of the 12 Cloud Dragon Swords para tusukin ang kanyang Water Moon Pressure Point. Sumagot lang sa kanya ang Sword Emperor at sinabing gagamitin niya ang 6th technique of the Earth Dragon Staff style bilang isang feint at hahakbang lang siya palikod gamit ang Divine Floating Step. Sinasabi ng ating bida sa kanyang master ang lahat ng sinasabi ng Sword Emperor kaya sila nakakasagot kaya hindi ko na ipapakita ang mukha ni Kim na sinasabi ang teknik ng Emperor sa demon. Para sa pangalawang atake ay ginamit ng demon ang Torrent Flurry Kick para paliparin ang kalaban. Ginamit naman ng Emperor ang second technique of the Flesh Killer Feast para lituhin siya at ginamit ang Steel Heel para umiwas. Ginamit ng babae ang 6th Heavenly Blows para umatake pero ginamit ng Emperor ang Lovebird Kick bago gamitin ang Plum Blossom Step bago tumakas.
Dahil doon, natapos na ang tatlong unang atake ng binigay ng Sword Emperor sa Heavenly Demon. Sinabi nito sa babae na nararamdaman niya na malapit na daw niyang maabot ang Grandmaster of Life and Death pero hindi siguro niya ito nakuha dahil sobra niyang busy sa kanyang cult at iba pang rason. Naaawa daw sa kanya ang Sword Emperor dahil ang kamalasan niya ay siya ang naging pinakamalakas sa mundong iyon kaya napunta sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Simula daw sa susunod na atake, ipapakita niya sa Heavenly Demon kung ano talaga ang ibig sabihin ng pinakamalakas. Pilit namang tumayo ang babae at sinabi na hindi lang pala kung sino-sino ang tinawag ng ating bida kaya seseryosohin na din daw niya ang laban. Sinabi nito na gagamitin niya ang first technique of the Flaming Blood Dragon para atakihin ang kalaban. Sisigat naman daw ang Sword Emperor sa kanya gamit ang first of the Great 8 techniques of the Cloud Dragon ng sunod-sunod. Sa buong laban ng Sword Emperor at Heavenly Demon ay makikita natin na nakahawak lang ang babae sa kamay ng kanyang estudyante. Patuloy lang sa laban ang dalawa at patuloy lang sinasabi ng ating bida ang mga atake na ginagawa ng Emperor sa kanyang master. Natutuwa naman ang dalawa sa kanilang laban pero mapapansin natin na parang may iniisip ang ating bida. Lumingon sa kanya ang demon at sinabi nito na sobrang galing talaga ng multo na kanyang tinawag. Pilit lang itong ngumiti sa babae at sinabing ang kalaban daw ng demon ang pinakamalakas niyang kilala sa buong mundo. Patuloy pa rin sa laban ang dalawa at kaya pala parang malungkot ang ating bida ay hindi niya maintindihan ang laban na ginagawa ng mga martial master sa kanyang harapan. Alam daw niya ang pangalan ng ibang mga teknik na ginagamit nila pero hindi naman niya ito alam gawin. Sinabi lang niya sa kanyang sarili na gusto sana niyang maging kapantay ang lakas ng mga iyon pero mukha daw malabo dahil sa ginagawa lang nila ngayon ay wala na siyang nakikita. Habang nakikipaglaban ay napansin ng Heavenly Demon ang kanyang estudyante kaya kinausap niya ito. Inakbayan nito si Kim at sinabing ang panahon ay winter at naglalaban sila ngayon sa lugar na puro yelo. Ang sitwasyon na iyon daw ay napakahirap para sa Nigel-alabang martial artist dahil napakadali nilang matamba sa lugar na ganun kaya ang karamihan na ginagawa nila ng Sword Emperor na technique ay puro movement. Pinaikit nito ang mga mata ng ating bida at sinabi na subukan niyang isipin ng mabuti ang laban ng dalawa. Sinabi niya na kahit hindi niya nakikita ang multo ay alam niya na malakas ito at sa tingin daw niya ay malaki ang kanyang katawan. Nakikita daw ng demon na mayabang itong nakangiti na para bang sinasabi na walang kahit sino ang makakatalo sa kanya. Pinaliwanag pa nito na mahirap daw talagang manalo kung ay dadaan lang nila sa lakas dahil sa sukat ng kanyang kalaban kaya ang kailangan niyang gawin ay gamitin ang kanyang bilis. Nagulat ang ating bida dahil unti-unti na niya itong nakukuha at nang alisin na ng Heavenly Demon ang kanyang kamay sa mata ni Kim ay nakita na niya ng malinaw ang laban ng dalawa. Mayabang na tinanong ng Sword Emperor sa babae kung hanggang kailan ba siya tatakbo at iyon na lang ba ang kanyang gagawin. Sinabi sa kanya ng demon na tiwala siya sa kanyang bilis at kaya daw niyang takbuhan ang Sword Emperor habang buhay. Seryoso namang sinabi sa kanya ng Emperor na kung dati siguro ay kaya niya nga itong gawin pero ngayon daw sila naglalaban. Mas mababa na lang daw sa 2 oras ang natitira sa kanyang buhay kaya nakakainsulto sa kanilang dalawa kung tatakbo na lang siya hanggang sa dulo. Alam din naman ito ng Heavenly Demon kaya ngumiti na ito at sinabing simula sa oras na iyon ay ibibigay na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos nun ay sumugod agad siya sa harap ng Sword Emperor at ginamit niya ang first form ng demonic Heavenly God Art na Sword of Starving Death. Pagkaatake ay sinabi niya sa kanyang kalaban na sa sobrang gutom ay kayang ipagpalit ng ibang magulang ang kanilang anak para lang makakan. Nasalag ng Sword Emperor ang atake ng Heavenly Demon at sinabi na nakakalungkot man iyon pero isa lamang itong pagkakataon. Minsan daw ay madami ang bunga sa isang bukid at minsan naman daw ay walang kahit na ano. Sinugod na rin ng Sword Emperor ang babae at sinabi niya na kung sobra siyang nalulungkot sa lahat ng masamang nangyayari sa mundo ay dapat sobrang saya din niya sa lahat ng magandang nangyayari dito. Ang kalaliman dapat ng lungkot sa puso ay may kabaliktaran din daw dapat na saya. Dahil hindi iyon alam ng Heavenly Demon ay meron daw siyang ibabahagi. May pagkakataon daw dati nung siya ay nabubuhay pa na nakikita niya ang isang napakagandang tanawin at doon naglalaro ng taguan ang mga bata habang masayang nagtatawanan. Ang sinabi daw ng demon ay ang pinagpalit ng mga anak para makakain kaya ang sinabi ng Emperor ay ang mga nagtatawa ng mga bata habang naglalaro.
Ang dalawang iyon daw ay pwedeng ikumpara na magkabilang talon ng iisang espada at kung ang Sword Emperor daw ang papipiliin ay ang masasayang bata ang mas gusto niya. Nagalit naman doon ang Heavenly Demon dahil nasasabi daw niya ang mga iyon dahil puro saya lang kasi ang naranasan niya sa kanyang buhay at inatake siya nito gamit ang second form na Sword of Parched Death. Pinaalala ng demon ang sinabi kanina ng Emperor na pagkakataon lang ang mga ito pero hindi pa rin daw ito pwedeng ikumpara dahil wala namang namamatay sa saya at marami ang namamatay sa gutom o uhaw. Habang naglalaban ay biglang sinabi ng Sword Emperor na mali talaga ang paraan na tinuturo niya sa ating bida. Nagulat naman doon ang Heavenly Demon at galit na pinaulit ang kanyang sinabi. Nag-sorry ito dahil mali daw siya ng sinabi dahil hindi naman daw ito mali pero masyado pa daw maaga para ituro ito lahat kay Kim. Maganda naman daw na alam ng ating bida ang lahat ng sakit sa mundo pero hindi niya ito pwedeng gawin habang buhay. Tinanong siya ng babae kung bakit at sumigaw lang ang Emperor na dahil sobra itong nakakapagod. Hindi pa nga daw nararanasan ni Kim ang iba't ibang uri ng saya at kailangan niya itong malaman para lubos niyang maintindihan ang hirap ng isang tao. Sinabi din ng Sword Emperor na hindi pa nga nararanasan ng ating bida ang umibig pero kahit na ganun ay pilit niyang sinasalo ang lahat ng sakit ng mundo. Nagulat si Kim dahil biglang sinigaw ng Emperor na siya ang magtuturo sa ating bida kung paano maging masaya at tumawa ng totoo. Nagalit naman doon ang Heavenly Demon pero sinabi pa nito na ituturo din niya kung paano umasa sa kanyang mga kaibigan dahil kailan daw niyang maramdaman ang tunay na kasiyahan para maramdaman ang tunay na sakit. Panutol na ng Heavenly Demon ang mga sinasabi ng Emperor at tinanong nito kung bakit siya nagpapanggap na master ng kanyang estudyante. Sinabi naman ng Sword Emperor na balak na daw niyang maging estudyante si Kim bago pa sila magkakilala kaya wag siyang mayabang. Siya daw ang nagturo sa ating bida kung paano tumalo ng mga monsters at siya din ang nagturo dito kung paano gumamit ng aura. Matapos daw maging maayos na martial artist ni Kim ay bigla na lang siyang makukuha ng walang mudo na demonic cult leader ng ganun na lang. Masyado pang maaga para matutunan ni Kim ang demonic heavenly god art dahil ang paggamit ng espada at martial arts ay masaya dapat. Sinabi lang ng Heavenly Demon na estudyante na nito ang ating bida at alam niya na pinanganak ito para maging leader ng demonic cult. Habang nagtatalo pa rin ang dalawa ay sinabi ng ating bida na nakikita na niya ito ng sobrang linaw at nakikita niya na natatalo ang kanyang master sa Sword Emperor. Bigla namang pumorma ang Heavenly Demon para gamitin ang ninth form ng demonic heavenly god art na Sword of Solitude Death at sinabing ibibigay na niya ang lahat sa ataking ito. Nakatingin lang ang Sword Emperor sa atake ng babae at sinabing Lonely Death ang piniling katapusan ng Heavenly Demon para sa kanyang sarili. Naiintindihan naman daw ito ng Sword Emperor pero tinaas niya ang kanyang espada at sinabing hindi pa buo ang kanyang atake. Hindi pa sapat ang 3 taon para masabi na ito ay Lonely Death at hindi nga daw siya tunay na mag-isa dahil kasama niya ang Axe Sage sa mga panahong iyon. Sinabayan nito ang atake ng Heavenly Demon at nag-sorry dahil wala pa daw iyon kumpara sa kanya dahil tumagal siya ng 130 years nang siya lang talaga mag-isa. Pagkatapos ng kanilang laban ay makikita natin na tinatanong ng ating bida ang kanyang master kung ayos lang ba ito. Bigla itong nagsalita at sinabi niya na ngayon lang daw niya ito napagtanto. Ngumiti siya sa kanyang estudyante at sinabing ang balak lang talaga sa umpisa ni Kim ay ang tulungan siya. Hindi daw niya naisip agad na hindi makatotohanan ang sinabi ng bida na galing pa siya sa ibang mundo at narinig niya ang pangalan ng Heavenly Demon at pumunta doon para magpaturo. Pero kahit ganon ay hinawakan pa din ito ang mukha ni Kim at sinabi na wala itong pinagsisisihan sa mga nangyari. Pagkatapos noon ay unti-unti nang bumagsak ang kamay ng Heavenly Demon at tuluyan na itong pumanaw. Habang hawak ng ating bida ang malamig na bangkay ng kanyang master ay lumapit sa kanya ang mga miyembro ng demonic cult. Natalo na daw nila ang mga martial artist galing sa Martial Alliance at habang nakikipaglaban ay narinig nila na tinawag siyang estudyante ng kanilang leader. Yumuko ito sa harap ni Kim at tinanong kung siya daw ba ang tagapagmana ng titulong Heavenly Demon. Sinabi nito sa lalaki na hindi siya sigurado doon at tinanong siya nito kung tinanggap ba siya ng kanilang leader bilang ganap na estudyante. Seryoso nitong sinabi na tama iyon dahil ginawa niya sa harap ng Heavenly Demon ang 9 vows at tinanggap daw niya ito. Sinabi nito na kung ganun ay tinuro dapat sa kanya ng Heavenly Demon ang demonic heavenly god art at kung pwede daw ay ipakita niya ito sa kanila.
Alam ni Kim na kahit magalang ang kanilang pananalita ay ang gusto talaga nilang sabihin ay hindi sila makapaniwala na estudyante siya ng kanilang master kaya kailangan niya itong patunayan sa kanila. Alam niya sa kanyang sarili na ngayong wala na ang kanyang master ay mapupunta na sa kanya ang demonic cult kaya sinabi nito sa mga martial artist na gagawin niya ang first form na starving death. Habang nag-uusap ang mga cultist ay ginamit na ng ating bida ang demonic heavenly god art. Nagulat ang lahat ng ito nang maramdaman nila ang teknik ng kanilang leader at napatingin sila bigla kay Kim. Dahil doon ay bigla silang yumuko sa harap ng ating bida para magbigay galang at sinabi na natutuwa sila dahil may pumalit agad na bagong heavenly demon. Sinabi naman ni Kim sa kanila na masyado daw para sa kanya ang titulong heavenly demon at meron na daw siyang alias na King of Death. Sinabi din nito na gusto niya na habang buhay manatili sa kanyang master ang alias na Heavenly Demon kaya hindi niya ito pwedeng kunin. Dahil daw siya ang bago nilang pinuno ay kailangan meron silang itawag sa kanya at tinanong kung pwede ba na Lord Demon na lang. Sinabi naman ng Kim na alam naman niya iyon pero kahit ang Lord ay hindi pa karapat-dapat para itawag sa kanya. Bigla naman nagsalita ang babae sa gilid at sinabi na pwede nila itong tawagin na Vice Lord. Napaisip naman doon ang ating bida at sinabing hindi naman daw pwede na pabayaan na lang niya ang cult kaya pumayag na ito sa kanilang gusto. Natuwa naman doon ang mga cultist at sinabing opisyal nilang binabati ang kanilang Vice Lord. Kahit hindi daw nila alam ang magic na ginawa niya para mapabalik sila sa normal ay nagpapasalamat pa rin sila dahil kundi dahil kay Kim ay hindi nila matatapos ang naumpisahan ng kanilang leader na Great War. Tumayo sa kanilang harapan ang ating bida at nagpasalamat at sinabing habang nabubuhay siya ay hindi matatapos ang demonic cult. Makalipas ang ilang sandali ay pinakita na ng system na natapos na din nila ang floor 22. Habang sinasabi ng King of Death sa kanyang mga alagad na sila na ang bahala sa libing ng kanilang master ay may nangyayari sa kanya. Pinakita na ang librarian at sinabihan siya ng maligayang pagbalik at congrats dahil natapos na nila ang floor 22. Ang una niyang napansin doon ay ang kanyang mga kasamahan at tinanong nito sa librarian kung bakit wala silang mga malay. Sinabi lang sa kanya ng bata na hindi niya kailangan mag-alala dahil pinatulog lang niya saglit ang mga ito. Hindi naman iyon nagustuhan ng ating bida kaya tinignan niya ng masama ang librarian kaya lumapit ito kay Kim para sabihin na ginawa lang naman niya ito para makausap ng maayos ang King of Death. Sa tingin daw ba niya ay kakausapin siya nito matapos niyang patulugin ng sapilitan ang kanyang mga kaibigan. Masaya naman itong lumapit sa mukha ng ating bida at sinabing ibang klase daw talaga siya dahil kahit mga pabigat lang ang ibang mga hunter doon ay tinatawag pa rin niya itong mga kaibigan. Sinabi din ng librarian na napanood ng lahat ang mga ginawa ni Kim at hindi makapaghintay ang lahat para batiin siya. Kung hindi daw niya pinatulog ang mga ito ay hindi siya magkakaroon ng pagkakataon para makausap siya at wala naman daw siyang kailangan ipag-alala dahil pinatulog niya ang mga ito sa pinakaligtas na paraan. Pumunta siya sa katawan ng Black Witch para tignan kung ayos lang ito at nakita ni Kim na wala naman talagang problema. Pagkatapos tignan ng iba pa ay sinabi ng ating bida na sabihin na niya ang gusto niyang sabihin para matapos na ito at magising na niya ang kanyang mga kasama. Sinabi lang ng bata na hindi kailangan magmadali ni Kim kaya galit na sinabi nito na hindi pa siya tapos sa floor 22 dahil may hahanapin pa siyang espada. Tinutok ng librarian sa kanya ang isang gunting at sinabing pwede naman niya itong hanapin mamaya. Alam ni Kim na constellation ang batang iyon at wala siyang laban kumpara sa kanya kaya hinayaan na lang niya ito. Sinabi nito na humahaba na ang buhok ng ating bida kaya gugupitan niya muna ito at makikita natin na kinukolekta nito ang buhok ni Kim. Sinabi din nito na humahaba na ang mga kuko ng ating bida kaya ginupitan niya din ito at sabay kinolekta. Hindi naman alam ng King of Death kung ano ang nangyayari kaya makikita natin na hindi may pinta ang kanyang mukha. Biglang nagsalita ang bata at tinanong si Kim kung ano daw ang kanyang gagawin kung meron siyang tao na sobrang gusto mula ulo hanggang paa pero isa lamang itong karakter sa isang storya. Ano daw ang gagawin niya kung isang araw ay bigla na lang itong sumulpot sa kanyang harapan at nakakausap na niya ito. Naintindihan na ng ating bida ang nangyayari at binuksan niya ang character window ng librarian at doon niya nakita na siya pala ang tinutukoy ng bata na gusto niya. Hindi ito nagustuhan ni Kim kaya sinabi niya sa bata na kung itutuloy pa rin niya ang kanyang mga ginagawa ay hindi na siya papasok sa susunod na revelation.
Hindi naman natakot doon ang librarian dahil alam daw niya ang ugali ni Kim at hindi daw niya matitiis na pabayaan ang iba pang mga mundo na baka may kaparehas na storya sa martial realm. Nakaisip ng solusyon ang ating bida at sinabi nito sa bata na lumayo siya sa kanya dahil kung hindi ay sasabihin niya na hindi siya nito gusto. Makikita natin na epektibo ito dahil wala nang nagawa ang librarian kundi ang umatras palayo sa ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay umayos na din ang bata sa wakas at nag-usap na sila ng maayos. Sobra daw siyang natuwa sa ginawa ni Kim para sa Heavenly Demon dahil hindi daw niya hinayaan na matapos lang ang storya pagkatapos niyang maging estudyante ng demonic cult. Tinanong siya ng ating bida kung ang ibig sabihin ba noon ay magiging floor 22 na ng kanilang tower ang mundong iyon at sumagot naman ang bata na oo. Pwede na daw pumasok doon ang kahit sinong hunter at pwede pa silang matuto sa mga martial arts book na nandoon dahil kay Kim. Bigla namang tinanong sa kanya ng King of Death kung bakit tinawag na revelation ang mundong veritable records of the Heavenly Demon at kung ano ang mas gusto niya, happy o bad ending. Sinabi lang nito na wala siyang mas gusto dahil ang ending ay ang huling part ng storya at para sa nagbabasa ay gusto nating makakita ng happy ending pero kailangan din nating tanggapin kung ang dulo ay mapait at hindi maganda. Tinanong sa kanya ng ating bida na kahit pala ang bad ending ay sapat na ending para sa isang mundo. Hinayla naman ni Kim ang librarian at sinabing kung ganun ay kahit hindi siya pumunta sa martial realm ay magkakaroon ito sapat na ending kahit hindi ito maganda. Na ang kanyang master at ang Axe Sage ay ginawa ang lahat hanggang sa makakaya nila hanggang sa namatay na ang matanda at sumando na sa kanya ang Heavenly Demon. Tumingin ito ng seryoso sa librarian at tinanong kung bakit hindi niya iyon tinanggap at bakit kailangan pa nilang gawan ng ending ang revelation na iyon. Sinabi pa nito na sobrang lakas ng bata kumpara sa kanila at imbis na siya mismo ang umayos ng revelation ay pinapadala niya ang mga hunter para doon dahil ayaw niya itong baguhin kahit kaya niya itong gawin. Napangiti na lang ang librarian dahil alam naman daw niya na hindi ito titigil sa pagtatanong. Hinawakan nito ang kamay ng ating bida at sinabi na sumama ito sa kanya dahil ituturo niya kay Kim ang mga sikreto ng revelations.